O mga kababayan, malamang sasabihin na naman ng mga bangagan na, patay na naman ang demokrasya, labag sa saligang batas, ano ba ito pinagagawa nyo? Pang-aabuso dahil ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte mga kababayan ay ibinalik daw sa Kongreso. Ayon dito kina Eric mga kababayan, base daw sa artikulo ni Bobby Tiglao na nararapat lang naman daw questionin ng Senado ang legality ng impeachment case na ito. Dahil ang issue daw dito ay yung bribery ni Martin Romualdez. Mga idioto. Mga idioto daw mga kongresista mga kababayan na nag-file ng impeachment. Kaya hindi daw nila masisisi ang Senado kung questionin ito. Panoorin niyo po Martin Romualdez, you do not own the impeachment process. Aminin man nila sa hindi mga kababayan, ang impeachment na iyan ay para lang naman i-demolish si VP Sara Duterte at hindi siya makatakbo sa 2028 mga kababayan Sasabihin nilang hindi ginigipit si Sara. Kinasuhan na nga sa NBI. Ngayon mga kababayan, magpa-file pa ng kaso ang Congress dahil doon sa kanilang hearing. Plan B mga kababayan, sinampahan ng impeachment. Hindi pa ba panggigipit yan? Ang lahat ng ito nag-ugat lahat mga kababayan doon sa House of Representatives si Tambaluslos. Malinaw ang sinasabi kanina ng kolom ni former Ambassador Rigoberto Bobby Tiglao. Bobby Tiglao. It's the bribery. Stupid. It's a bribery. Stupid. Mga stupido. Yan talaga ang issue dito mga kababayan. Bakit nagkaroon unang-una ng pagboto na ipa-impeach si VP Sara? Dahil binribe mga kababayan sila via yung budget. Yan ang sabi ni Bobby Tiglao. At umamin na rin dyan si Tiongco mga kababayan, yung ng Bagoong Pilipinas, campaign manager Siya ang nagsabi. Mahilig talaga yan sa issue ng bribery si Tambaluslos mga kababayan, di ba? Sumabit na rin yan sa yung andun nga sa korte ng Delaware tungkol doon sa Okada issue mga kababayan. Luggage, heavy luggage, grabe. The bribery daw. Ngayon, ang binabribe na naman mga kababayan ang mga kongresista para bumoto kay VP Sara, sabi ni Bobby Tiglao. Ang totoong issue, ginamit ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng pandaraya. Tapos ngayon, ang mga righteous mga kababayan, labag sa liga batas, pananagutang mga animal ninyo. Pati ang aso ng aming kapitbahay, alam na made up lang yung impeachment ni VP Sara para i-disqualify siya. Pamamagitan ng bribery at panunuhol ang impeachment process. So may karapatan ng Senado na questionin ito. Subalit hindi nila kino-question sapagkat their voice and stand are being drowned out. Kaya nga mga kababayan, yun nga ang kulang sa Senado kahapon. Bakit hindi nyo yan ni-raise up tungkol ang bribery na yung mga kongresista pumirma dahil na-bribe sila mga kababayan sa pondo? Iba yung nila na-raise sa question mga kababayan na pang-apat daw yun. Although valid din yun mga kababayan, pero yun talagang tinutumbok talaga yung punto na punto. Nagawain ito ni Tambaluslos mga kababayan para i-disqualify ang kanyang kalaban sa 2028. By this maingay, mga bully na mga elitistang akala mo sila lang ang matalino at magaling. It's the bribery, stupid. Wala po tayong problemang magkaroon ng impeachment trial si Sara Duterte kung ito'y magmumula sa tama, patas at talagang hayag na nakabatay sa procedural and substantial due process and equal protection of law. Narinig nyo naman ang inyong mga kongresista, di ba? Ang sabi nila, kailangan naming pumirma dahil, andun kami sa administrasyon. Paano na ang mga budget? Paano na ang aming proyekto dito sa aming mga barangay? Yan ba ang dahilan? Binribe kayo Parang bribery na yan Dapat bumoto kayo base sa inyong assessment. Mayroon ba kayong proof na talagang ninakaw ni Sara yung confidential fund? Nasa COA nga mga kababayan, cleared na si Sara. As required by the Constitution. Hindi kami abogado ni Ma'am Lorraine. Doktor po siya. Ako ay political science graduate, pero kami po ay mayroong minimum na pag-aaral sa kasaysayan at kaganapan ng lipunan. And we observe, and you do not have to be having a law degree to have a logical observation of what... Correct! Itong mga dilawan ngayon mga kababayan, taga-media lalong-lalo na atat ma-impeach si Sara Duterte. Ang sarap pagbabatukan mga kababayan, Alam nila mga kababayan na si Tambaluslos lang talaga ang gumawa ng impeachment na iyan. Pero sinasakyan pa rin nila.
Pati na nga ito mga madre, mga pari na mga ilan, mga eskwelahan. Alam ninyong panghaharas lang ito, harassment. Sumasakay kayo, mga wala kayong kwenta. Dinukot na nga ang kanyang tatay, pinakulong. Injustice ang ginawa ha. Labag sa mga kababayan, karapatang pantao, dinukot. Ayun, nakakulong ngayon sa ICC. Ngayon, ang kanyang anak naman inyong bababuyin. Hudas kayo sa lahat ng mga hudas. You do not deserve our respect. Kasali na kayo mga paring mga jablo na nakiepal dyan sa mga impeachment na yan at saka yung mga profesor ng mga animal. Profesor Bugok. is happening in your society. Malinaw po ng usaping ito, weaponized. Dinaya ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores ang Correct. impeachment process. Dinaya. Therefore, may karapatan ng Senado na pagdebatihan ito, questionin ito. Subalit, nahihila ang Senado sa question ng teknikalidad. Kung ito ba ay carry over, ito ba ay forthwith, ito ba ay hanggang 19 Congress Hindi pa yung dismiss mga kababayan ha. Na-delay lang mga kababayan, delay. lang? Hindi po yun ang usapin. Sabi ni Ricoberto Tiglao, binanggit namin ni Ma'am Lorraine dito, 2 episode na. It's the bribery of Romualdez. Stupid. Ma'am Lorraine. Yeah, also Eric, what I find funny, with this Ateneo, Yan, yung mga... Hindi naman lahat mga kababayan dyan. Yung mga namumuno lang dyan. Dati-rati pa yan eh. Mga anti-Duterte yan mga kababayan. Yan ang tunay na bobo mga kababayan dahil mayroon ng pinag-aralan pero hindi pa rin nakakaintindi mga kababayan. Mga animal. Ang nagpapatakbo kasi ng mga mga kababayan mga paaralang iyan yung mga religious kuno na ang tataas ng mga sungay mga kababayan. all of that, Lasal, UP, College of Law, they try to impress. Of course, that's the intent. Isa pa yung si Saba. Harapin mo ang kaso mo, ikaw dapat nakakulong sa Diba? Okay, 2 things. One thing is, noon siya may ang kanyang plano mga kababayang magpa-bida-bida doon sa Senado. why is it so concerted, 'di ba? Para may Concerted may effort. kumumpas, 'di ba? It's so CPP yung kumpas na ganyan. And as you said, being a former cadre, you're shining a light on Ito why mga CPP, dapat ubusin ito kapag si Sara it na. is all suddenly No mercy, no mercy. kinukuyog si VP, 'di ba? And what does it mean, What does it mean to this college of whatever na yan, mga yan, those people na nagpapa-impress ng mga nila, mga titles na or whatever. Mga lawyers daw kuno mga kababayan tapos baluktot to mag-isip. Talo kayo sa mga ordinaryong tao na logical mag-isip at bukas ang mga mata. Yan sila, alam nila mga kababayan yan na injustice yung ginagawa nila kay BP Sara. Pero, maitim kasi ang mga budhin ng mga taong iyan mga kababayan. Mayroon niya mga personal interest. Lokohin yung mga gunggong nyo. That you do not question bribery. That's corruption. What are the implications? You are schools. We entrusted our children to you, pero kinikibit balikat ninyo ang massive corruption, care of that bribery that's inside. That's why the impeachment process was already there. Why that impeachment happened was because Martin Romualdez is such a corrupt politician, Corrupt. and so much of our money was funneled into that bribery. And you're turning a blind eye on that, and you're now on your moral. Tapos ang gamit pang-bribe yung pondo pa ng bayan. Si Tionko ang may sabi mayroon ng conditional release. Ano ba yan? Conditional release. Pondo. Kasuhan niyo si Tionko. High horse, harumphing about you have to make her accountable and like what sa bawat. Diyan pa lang mga kababayan, yung meeting nila. Ano yan, 2 years ago? Alam na ni Sara mga kababayan na plano siyang ipa-impeach. Kaya pointless na mag-explain siya thoroughly doon sa Congress dahil alam niya na itutuloy pa rin yung kaso sa impeachment. Doon na lang mga kababayan siya sasagot sa Senado. Pero hindi natin alam mga kababayan kung anong pambababoy pa ang gagawin nila. Kakampi nila ang media Force multiplier tapos andito pa ang mga ChatGPT na comments mga kababayan sa o mga social media. Dumagdag pa yan.
Aside mga kababayan sa mga bayarang mga istasyon ng media, grabing makinarya ng mga animal, no? Exposed na mga kababayan, kanilang kabalastugan. saying, di ba? Sabaw was saying that she has to go say in front of the process. How will we know? And yet she's so quiet about the bribery. In that case, no? In that case, for me, my concern, no? In other words, no? For me, number one, your credibility is shot. Zero ka sa akin sa credibility. Kasi nagbulag-bulagan ka sa napakalaking kababuyan ni Martin Romualdez. Bilyones yun, baka trilyones pa. Oh. Pero dito Yeah. sa relatively sukli na lang yung 125 million, dinidikdik nyo si Vice President, di ba? And for me, as a parent, no? And someone who, maybe as an elder, what are the implications to our children that these institutions of learning are doing this to our children, no? They are displaying yung double standard nila and their hypocrisy and then again their stupidity. And this to me is the unforgivable na kasalanan ng CPP, NPA, NDF, because they are in our schools, how they have dumbed down the discourse, no? At tatakutin ka yung cancel culture, 'di ba? Na kailangan sumunod. Sila lang may alam ng cancel culture. Kami rin, tayo rin mga kababayan. Kaya natin yung tapatan. No? And what does this mean, no? That on so many levels talaga mali yung intellectual yung Pwede alisin nyo ng itsura ni Saba dyan, mga kababayan. Nakakasuka ang itsura ni Saba. sparring sana yung intellectual discipline nangyayari dito sa proseso na ito is short-circuited because these are schools I of agree. imagine the UP College of Law is not talking about the bribery. Pati ang Integrated Bar of the Philippines, grabe mga anti-Duterte mga kababayan. Ang sabi nga nito, Pasyo, kung hindi pa lang daw compulsory, hindi aabot sa 10 o 20 ang magpapamiyembro dyan. Compulsory mga kababayan sa mga abogado. Tapos napaka-anti-Duterte mga kababayan, baluktot kung mag-isip. Upon which this impeachment process became possible. Dito na panganak ang impeachment na yan, bribery, UP College of Law, bribery. Ateneo, etc. Yan And yet wala talaga nag-raise na mga kababayan, mga senador tungkol sa ginawa ni Romualdez, kung paano nabuo yung impeachment. you're mute, no? You're very quiet about it, no? So, very worrisome on so many levels, no? Yes, and ma'am, may magandang punto si Senator Cayetano. Yeah. Bakit kayo silent doon sa pagpapa-impeach kay Marcos? Nag-submit nga ng impeachment complaint Wala na, hindi inaksyonan. si ang grupo nila Ronald Cardema, ang Duterte Youth Party. Silent ang mga na paaralan. binasura. Walang hearing, walang validation, walang referral sa committee. Silent. Bakit hindi kinwestiyon nitong mga alipores na ito ng mga nagdudunong-dunungan at nagmamagaling-magalingan na UP College of Law, Ateneo College of Law, Dean of College of Law, mga obispo, ministro, pastor. Yung talaga mga obispo, mga hudas, mga kababayan, no? Huwag na kayong makialam sa politika, mga animal. Lalo tuloy na pagdududahan, mga kababayan, na pari nga ba ito, obispo nga ba ito, o mga NPA? Dahil yung si Halandoni, mga kababayan, namatay na NPA leader, pari yun naging leader ng NPA, mga kababayan. Ayun, kinuha na ni Taning, mga kababayan. Andun na sa dagat-dagatang Ako apoy. naman, ang bobo-bobo na yung bribery. Correct. Bakit hindi nyo question ang Yeah. House Speaker at ang House of Representatives? Yan. Bakit nyo ibinasura ang complaint of impeachment laban kay Marcos, Kay Marcos. nang walang pagbibigay ng pagkakataon na ito ay iproseso? Hindi man lang pinagbutuhan. Outright dismissal. O, bakit tahimik kayo? O, di ba? May punto si Senator Alan. Tama. Ano? Yung Hindi. Go ahead, ma'am. Go ahead. Parang for me kasi, no, it has gotten old, no? Sawa na ang Pilipino. Kasi like you said, no, it's a template. Paulit-ulit may playbook ang CPP, NPA, NDF. And the Filipino people have grown so... Yung mga mga kababayan, paggulo sa bayan. At saka, kakampi nila ang media. Itong mga media rin, mga kababayan, napasok na ito ng mga kampi nila mga kakaliwa. Yan ang mga totoong salot ng bayan, mga kababayan, kasama yung mga kurakot na yan.
tired of this. Yung pretense na you're speaking for a big group pero kakaunti lang kayo. Tapos ilang beses na namin itong nakita. Tapos gagamitin, taong bayan ulit, taong bayan mga mukha ninyong mga animal. And it has gotten Yan. old. Parang nasa relasyon ka ng isang lalaking sinungaling, paulit-ulit. Tapos ka na, at some point, and I think we are at this point, no, as a people, as a nation, pagod na ang Pilipino, hindi na nila kayo papakinggan. More so, they have a leader, a vice president, who has time and again Kung proven sino pa yung matino mga kababayan, yun pa ang kanilang gustong ipatumba. that she is Our last hope. Gusto nila ipatumba. presidential, 'di ba? So I think this is the good thing about the age of information, na maraming tayong natutunan tungkol sa CPP, NPA, NDF. Kaya napakaganda talaga ng NTF-ELCAC. Talaga kasi pinakita niya sa atin kasi Eric, Tahimik na nga ngayon ang NTF-ELCAC. Maganda ito sina Doktora Lauren Badoy nung nandun pa sila mga kababayan at sina ka-Eric dahil yun talaga lumakas mga kababayan ang NTF-ELCAC. Ngayon medyo tahimik na. nung panahon ni Erap, yung Erap resign, ako feel na feel ko yan. At saka yung kay Coron, feel na feel ko, talagang gusto ko siya ma-impeach. Dahil naloko tayo ng mga dilawan. Yung mga bias media mga kababayan na poison tayo, wala pang social media. Ang dali nating mautong dati mga kababayan. Ngayon, mayroon ng social media. Marami nang nagsasalita. Kaya galit na galit sila sa mga vloggers. No, looking back, my God, I was just a puppet, and there were puppet masters. And now, it's the age of awakening. You know what? Never before in the entire history of humanity have we seen this massive awakening of an entire race. Ito pala ang ginawa sa atin. Ito pala yung mga nagpapaandar sa atin, 'di ba? It's a massive awakening because it's the age of information. Kasama ang media. So now we're listening to Saba, and we're just tired of it. No, we're tired of it. Pagod na kami sa Saba, sa iyong kasabahan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post, comments below.